Bali kasi nung sinabi niya ng may Yology, hindi ko alam kung ano talaga Yology na yun. Yung pala yung magsasalita sa harap, na kung ano yung sasabihin natin kay Kuya Darren. So, hindi ko talaga alam o hindi ko pinaghandaan yung sasabihin ko kay Kuya Darren kasi sobrang dami ko talaga gusto yung sabihin kay Kuya Darren. Na alam niya naman yun kung ano gusto ko sabihin sa kanya na tangina mo. Gago ka. Buka ka agad. Bakit buko na? Hello. Bali ito. Para medyo spicy yung ano natin. Ganito na lang. Gagawa tayo ng game. 'Di ba? Nakita niyo naman yung mukha ni Kuya Darren, 'di ba? Nabuhay siya. Tapos sino nandito yung nakasilip sa kabaong ni Kuya Darren? Lahat naman nakasilip na. So ganito, yung magsasalita dito, itong magsalita, kailangan tapos kung ano talagang gusto sabihin niya, yun ang talagang gusto yun talagang sasabihin niya. So pagka medyo plastic yung pagkakasalita, ang magpapakita mukha sa inyo, nasa kabaong. Pero pagka by heart, tapos talagang totoo yung sinasabi natin, ang maalala, ang makita mukha natin, yung mukha niya ng buhay pa. So, kung umpisa ko yung pagsalita ko na ganito, isa ako sa pumatay kay Kuya Darren. Narinig niyo yun? Isa ako sa pumatay kay Kuya Darren. RJ Darren Bolaños, isa sa matapat sa trabaho. Isa sa mapagmahal na anak. Isa sa malahanin na kapatid. Isa sa mapagbigay na kaibigan. Isa sa mapag-arugang tatay. At isang napakawalang hiyang asawa. Okay? So, si Kuya Darren, isa sa matapat na trabaho. So kung alam niyo kasi yung trabaho ni Kuya Darren, isa siyang rider. Nagdi-deliver siya ng alas, ng ginto. So kung pinito kasi namin kwento sa amin ng boss niya, dinideliver niya milyones tapos gamit ng motor. So kung ibang tao yun na hindi kilala, siyempre magkakaroon ka ng ng parang tingin na baka pwede natin nakawin to yung ganito ganyan. Pero hindi niya ginawa. So kaya nasabi kong isa siyang matapat na trabahador wala pa pala yung boss niya. And then, isa sa mapagmahal na kapatid. Taka na sobrang mapagmahal si Kuya, hindi ko lang alam kung tsaka na yun, hindi ko na ipapaliwanag. Isa sa maalahalahanin na anak sa nanay tatay ko. Sa nanay tatay ko, alam ko sobrang naging maalalahan ni Kuya Darren sa inyo kasi lagi niyang tinatanong, nangangamusta sa inyo kung kamusta kayo, kung okay lang ba. Si Papa lagi niyang kaharutan na ang harutan kasi nila pengeng pera eh. Ang sagot naman ni Kuya Darren, wala. Pero minsan nagkaharutan din kami, ang sinasabi ko lang din naman meron kaso hindi ko alam kung nasan. And then, isa sa mapagbigay na tropa na kaibigan. Si Kuya Darren, one goal away yan. Sa mga sugalan, kilala si Kuya Darren. Kasi pag natalo yung kasugalan niya, naumutang din kagad. Tapos si Kuya Darren, syempre panalo. Abot. Kaya mapagbigay na tropa. Pero alam naman ng mga nakakilala kay Kuya Darren na sobrang bait ni Kuya Darren. Kasi mapupuno ba tayo rito kung hindi siya mabait? Diba, kung masama kang tao, diba, wala nang pupunta sa pagsakipagdamay. Sa mapag-arugang ama, biruin nyo guys, si Kuya Darren, nung Lunes, parang nung Lunes na ako yung parang pinakamahabang nakausap niya. Kasi nung sinugod ko siya sa ospital sa Takalo, nakausap ko pa si Kuya Darren, tinanong ko siya, nasa likod ko siya eh. Ay ko, Kuya Darren, kaya pa ba? Okay pa ba? Sumasagot niya sa akin, nagre-respond siya na, oo, kaya ko pa. And then tinanong ko siya, ano bang nangyari sa'yo? Tapos sabi niya, yun nga, hindi niya alam kung kasi nag-inom daw siya nung hapon, tapos wala daw siyang kain. Tapos nagtataka siya, pag-gising niya ng umaga, napagplantya niya si Uno, nahatid niya pa sa school, tapos nakauwi pa siya.
So imagine guys, pag gising niyo ng umaga, magpaplansya ng polo ni Uno, tapos mag-atit pa ng school. Tapos mamamalengke pa, magluluto. So doon ko nasabing mapag-arugang ama si Kuya Darren. Napakasobra talaga. Tapos pag uwi pa, ayaw na yung kwento. Basta yun na yun. Sa napakawalang kwentang asawa, alam ng mga kapitbahayan kung gaano sila magmahalan. Kung hindi putang ina mo, putang ina ka, tang ina mo, gago ka, hayop ka. Ay, sorry. Okay na ako. Salamat. Baka tatluan mo yan, ha? Tatluan mo yan, ha? Hello. Simulan ko muna, syempre rin naman ako paano. Asawa ko muna nagsalita, kapatid nila. Eh, hindi pala asawa, hindi ba kang kasama. So, hindi pa ako ligaya. So, sampit lang ako, sampit. Hello, hello. Lapit mo yung mic. Lapit kayo man. Ang daming instruction. Sige. Una, syempre, unahin ko muna yung mga good niya. Kasi nawalan talaga kami ng ng pinaka-maaasahan na tao. Na kahit saan siya naroon, pag isang tawag pa lang dyan, kahit nasaan ka, pupuntahan ka niya. Kahit late na, sabi niya, pupunta ako, basta kompleto ako. Ito letter to. Una, yakap para sa mga pamangkin namin na rin, kasi kunuri ko na rin talaga sa mga pamangkin. Kahit sampit lang. Mahal na mahal kayo ng papa mo sa papa mo. Sana lagi niyang kakandaan. Lagi niyang sinasabi yan gabi-gabi. Kahit na ayaw ko sabihin eh. Pero sige. Kahit na ayaw sa kanya pasamahin. Kahit na laging absent yung mga anak niya sa mga gatherings namin. Sige, tanggap namin. Kasi sabi niya, okay lang. Unawain namin. Unawain namin. Basta lagi niyo tatandaan, Hana, Russell, mahal na mahal kayo ng kuya, ang papa niyo. Gagawin naman niya lahat. Talaga lang may mahal lang. Na hindi niya masabi. Siyempre, si kuya, tahimik lang eh. Hindi niya masabi. Parang sige niya, na. Pag pasensyahan niyo na, okay lang ako. Ito na yung letter ko. To our dearest Kuya Darren, na one call away, literal. Kahit nasaan ka, need mo tulong, dadating yan. Andito lang kami palagi, alam mo yan. Lalo na pag kailangan umiyak, makalimot sa problema, na solve mong pinapasan. Isa ako sa saksi, sa araw-araw na pagtitiis at pasanin mo na pilit mong nilalaban mo. Diyan, kung saan ka man ngayon, wala nang tanong na hindi mo mahanap ang sagot, bakit ganito ang kapalaran ko? Lagi mong tanong yan. Wala nang gate na pilit mong bubuksan. Kasi wala kang sariling susi, pero bakit? Yung kada dadating ka, lagi na lang, uuwi muna ako, walang pagkain ng anak ko. Grabe. 8 hours kang nakipagbuno sa init at ulan sa kalsada. Pero ikaw pa rin, sa akin. Wala nang sigaw. Nagigising sa'yo, umaga-umaga, para mag-plancha, maghatid ng mga bata, mamalengke na hindi man lang nakita kung sino man yung dapat makakita. Hindi nga din kailangan maglaban ng ganito. Diba? Sabi na lang isabay, kaso nga lang sabi niya, ako na palagi. Diyan kung saan makakapahinga ka na, nang walang malalakas na speaker na bumukas para mastorbo yung tulog mo. Gagawin mo, magpalipas ng oras sa ibang lugar, malayo sa tahanan na walang kapayapaan yan ang turn mo. Hindi mo kailangan masabi.
pasensya niyo na po ako kasi ngayon lang talaga ako nakapagsalita. Lagi kami pinipigilan ni Kuya sa loob ng maraming tao. Wala masasabihin ko pa ito. Wala kasi. Sige na, tapos na. Ang pinakamasakit, yung nag-sorpresa ka ng kasal. Pinatulong mo sa amin lahat. Kaso lang, ikaw, tayo ang nasorpresa. Nalaman mo yung katotohanan. Pero nanahimik dahil para sa kapakanan. Naintindihan ka namin palagi. Nakakabiglaan mong pag-iisan upang takasan ng lahat. Lagi mo din namang sinasabi, gusto ko na umalis pero hindi ko alam saan ako pupunta. Ngayon nasa buhay. Ang pangungumusta namin lagi sa'yo, ang sagot mo, okay ako, huwag niyo akong alalahanin. Mahal na mahal ka namin. Ikaw lang hinintay namin magsalita sa amin para lang ilaban ka namin. Kahit huli na, nakapagsalita naman ako. Pasensya na po kung nailabas ko kasi matagal ko na talaga. Araw-araw sa amin lumalapit si Kuya. Kaya alam namin kung ano pinagdadaanan niya. Yan lang.